Allegedly ay may kumakalat na ebidensya na directly nag-uugnay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa flood control kickback scheme. Ang ebidensyang ito ay in the form of, quote, record of communications sa pagitan ng Pangulo at ng dating palace official na si Adrian Bersamin. Ako po si Dwight De Leon, himayin natin. Ibinasura ng Kamara ang impeachment complaints laban kay Pangulong Marcos ngayong Pebrero. Impeachment is a political process, so the House can come up with any justification it wants to junk the case. Pero ang dinahilan, wala naman daw kasing matibay na ebidensya. For instance, ang mga aligasyon daw ni former Congressman Zaldico laban sa Pangulo ay hindi man lang daw sworn under oath at ibinunyag lamang sa series of videos. Komento naman ni Congresswoman Laila De Lima, of all the alleged impeachable offenses of the President, pinakamabigat daw yung mga paratang ni Zaldico na dapat sana ay masagot ng Pangulo. The meat of cause allegations was that binigyan siya ni Yusek Bersamin ng listahan ng mga proyekto na gusto umano ng Pangulo na i-insert sa national budget. Ang halaga ng insertions, nasa 100 billion pesos. This allegation corroborates what former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo said to Senator Ping Lacson, na di umano naghatid si Bernardo ng 8 billion pesos in cash kina Bersamin at NOY Education Undersecretary Raigev Olivar. Now, this is where the alleged evidence comes in. I say alleged because Rappler has not obtained copies of the supposed evidence, but at least 2 lawmakers confirmed seeing them, including ACT Teachers Representative Antonio Tino. May pruweba raw ng mga mensahe sa pagitan ni dating Yusek Bersamin at ni Pangulong Marcos from December 2024 to July 2025. Let's hear it straight from Congressman Tino. Kapilang dito ang mensahe noong Marso 2024, 2025 ng pagtanggap ng delivery ng 8 billion mula kay Bernardo na pinarating kay Pangulo. Kasama ang acknowledgement at tugon ng Pangulo na okay. Sabi po sa mensahe, complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po. Pero ang ending niyan, mababaon din naman sa limot. Kasi why now? Bakit ngayon lang? Kung saan nabasura na yan, nawala na, impeachment na baon na sa, hindi naman sa limot kasi may 1 year pa naman, pwede pa naman next year yan. Pero lumalabas na meron talagang silang scheme na pinaplano dito. Anyway, let's move on. At ang scheme na ito ay isa sa yung dakdak ng dakdak, itong hinahayaan lang nila na patuloy lang na gagawin ni Marcos Jr. ang kanyang ginagawa ngayon kasi may plano din sila later on. Thing we once thought would be impossible, a subway in Metro Manila. Wow. Credit na naman. I join with you in our optimism and excitement as we gather here for the groundbreaking of the Kalayaan Avenue and Bonifacio Global City or BGC stations. This segment will link the Shaw Boulevard station, which we just came from and we inspected, and I'm happy to report that the progress is proceeding. And the work. Panay ka groundbreaking grab, ha? Kasi yan po ay nangyari na po yan nung panahon ni Tatay Digong. President Rodrigo Duterte. Ano yung doble-doble yung groundbreaking, yung paglalagay ng mga ganyan? Kasi tingnan nyo si Marcos Jr. Another symbolic gesture. Naglagay The sila. Naglagay sila with ng wooden mallets in hand, the president and our party will strike the lid of the barrel. Lalagay ulit na naman sila dyan. Once again, around. Ganyan. Pero yan, nangyari na kay PRRD. Expresses gratitude to Japan for funding the construction of the Philippines' first subway system. He said that it seems as though the Philippines itself is, quote, part of the Japanese government. President Duterte led the lowering of the tunnel boring machine for the Metro Manila subway project, the same day that the country was commemorating its 124th Independence Day. This is the first underground rail system in the country. In his speech, Duterte thanked the Japanese government for funding the Metro Manila subway project through the Japan International Cooperation Agency. I cannot seem to fathom the
love of the Japanese people for this republic. There are so many projects going on in the country and being pushed and sponsored by the JICA. Until now, Japan has continued to help us to the extent that yung ibang Davao City, the new highway and bridge and everything, it would seem really that we are a part of the Japanese government. Japanese ambassador to the Philippines, Koshikawa Kazuhiko, said the project is a testament of the strong alliance between the Philippines and Japan. And we feel more than honored to be a major part of the Philippine government in its bid to provide more comfortable and convenient life to as many Filipinos as possible through the infrastructure development. Also present in the event was outgoing Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian. He said that once the subway is completed, it will open more business and job opportunities for the city. Dati-rati ho, pag sinabing Valenzuela City, they would always say, ang layo. But because of your... O, di ba? Di ba yan yung laging binibida ni Marcos Jr. na pinakauna daw na subway sa bansa o sa Asia. Pero yan po ay grab-grab niya. Kasi panahon pa ni Tatay Digong meron na. At in fact may budget. Saan na kaya napunta yung budget niyan? At tila baga naudlot ang pagbubukas nito. Kumbaga hindi na I mean, you could imagine after 3 years, ngayon mo lang anakawin mo pa yung groundbreaking niyan. Pangilang beses ba kayo maglagay ng mga ganyan sa groundbreaking at ilalagay mo yung logo mo diyan. Maraming beses niyang ginagawa yan, pero ang ending ganito pa rin yung kanyang net satisfaction or rating -5. Ayan tignan nyo. Ay, hindi makita ba? -5 tapos -3. Samantalang pag i-compare natin kay VP Sara, +22, +28. Third quarter 22, fourth quarter is 28. Pero kay Marcos Jr., -5 na nga, -3 pa. Ano yan? Ibig lang sabihin yan, incompetent ka. Tapos yung sila Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan, abay, sasabihan pa na mali daw yung VP, mali daw yung choice. Tignan nyo. I have only one vice president Diba? there. My date tonight. Mali your choice, no? Sorry. Okay, let's move on. Mali your choice daw. Pero baka akala mo nakakalimutan namin to. One and only Inday Sara. I just congratulated her because napakaganda ng Davao from the moment I arrived. Sabi ko malinis na Ay, totoo yan. Bakit parang mas gumanda? We've been friends Totoo yan. Sobrang ganda talaga ng Davao. for a long time. I met her in the 80s, 90s, and we have not lost touch. So this was long before your father decided to run. Diba? Ganun siya ka-plastic. But I've always admired her. Kayang-kaya niya mag-change. Biglang mag-change ng sinasabi. Been a good mayor. I call Depende sa kung her sino Inday kaharap. Mayor and she calls me. It's so cute. So sweet. Ate siya. Ate talaga. Thank you very much for supporting Davao City. And thank you for making everyone happy. Plastic, no? One and only Inday Sara. Pero there's a difference. Nagagawa niyang maglambing kay VP ng ganito. Ate siya. Ano ba? Thank you very much May difference. Sige mo. supporting Davao City. And thank you for making everyone Nalalapitan niya ng ganyan. Bakit hindi niya magawa yan kay Liza? Bakit kaya? Naasiwa ba? A. Naasiwa? B. Naiimbir na? C. Plastic talaga. Hindi sila talaga bate. Kaya ako, kahit anong sabihin nila, hindi naman tayo sa pro-China or ano. Si Tatay Digong kasi napakatalino niyan. Nakita niya kung sino talaga ang totoo. Nakita niya kung
sino talaga ang makakatulong sa atin na maging progresibo ang bansa natin. Kasi kung i-compare ninyo ang kapitbahay natin, China versus sa US, hindi lang kahit mga foreigner, taga-US mismo ang nagko-compare ng China at USA. Makikita nyo yung difference, para daw kayong nasa future. At this is Shanghai, one of China's. Kaya hindi talaga maganda yung ginagawa nila sa China ngayon. Ang nag-aabog sila, they are shooing away the investors. They are shooing away the tourism, especially coming from China. Richest cities. It's incredible. I feel like I'm walking in the future or on the set of a sci-fi movie or something. Shanghai is one of the largest cities on earth. Over 24 million people live here, more than the population of many entire countries even. It covers more than 6,300 square kilometers, yet functions as a single connected system. Subways move tens of millions of passengers every day. PRRD nag-initiate ng subway sa Pilipinas. Digital networks support daily life at a scale most cities never experience. This level of density doesn't work by accident. It only works when infrastructure is planned, upgraded, and expanded continuously, years, even decades ahead. Drone delivery. And meanwhile, on the streets of naman sa New York, America, its richest city, New York, looks like this. Yikes! Richest city daw. Maybe America should concentrate more on themselves, fix their own country first, rather than interfering abroad, starting wars, backing coups, and even kidnapping presidents of countries. For what? To steal resources? Reality. That's reality. O ngayon, ayan, na-interview si VP Sara doon sa burol ni Bong Duterte. At sinabi niya dito ay, ang tanong niya is, kasi tinanong siya kung tatakbo ba siya sa 2028. The very, very, very right question is, may Pilipinas pa ba na aking tatakbuhan? Yun ang tanong. Kasi kumbaga, wipe out na. Kumbaga, bagsak na, wala nang Pilipinas. Yun yung una nilang tanungin. Ang tanong, may Pilipinas ba? May bayan ba na aking matatakbuhan? O matatakbuhan ng bayan? Ng bise ang anyay ka-impeach na mga ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos kahit lusot na ito sa reklamong impeachment. May express report si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao, exclusive. Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte ang dating magkaalyado na parehong naharap sa reklamong impeachment. Pero si PBBM ligtas na matapos ibasura ng Kamara ang dalawang reklamo sa kanya. Si VP Sara may nakabinbin pang 3 reklamo. Pero para sa bise, malinaw na may impeachable offense si Pangulong Marcos. Pinakauna na impeachable offense yung pagpirma ng budget na alam mong galing siya sa bill na may mga blanco at merong mga insertions. Impeachable offense din yung humihindi ang isang opisyal kapag merong nagtatanong ng competency niya na mamuno at may nagsasabi na gumagamit siya ng illegal na droga. Sinabi yan ng bise sa libing ng namayapang tsuhi na si Bong Duterte sa Davao City. Tuloy-tuloy din daw sa paghanda ang kanyang kampo sa nilulutong paggulong sa kanyang impeachment complaints. Nagpasaring din si VP Sara sa banat ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nagpapakalat umano ang bise ng fake news. Matatanda ang tinawag ni Castro na kasinungalingan ang sinabi ni VP Sara na hinaharas umano ng administrasyon ang mga kaalyado niyang senador. Sinasabi ko na nga paulit-ulit na na si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan. Dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin.
Natanong ko rin si VP Sara tungkol sa 2028 elections kung saan matunog at posible niyang makalaban sa pagkapangulo sina Senador Riza Ontiveros o Naga City Mayor Leni Robredo. Unang-una ang tanong, meron pa bang bayan, meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha, sa lahat ng economic indicators, kahit sa korupsyon, lubog na tayo. Sa alitan naman ng Chinese Embassy at mga opisyal ng Pilipinas, mungkahi dyan ng bise, dapat ayusin natin ang ating relasyon sa lahat ng mga kapitbahay natin at sa lahat ng iba pang mga bansa sa buong mundo. Nagbabalita mula sa frontline. Actually, ganito kasi yan. May posibilidad talaga na wala na tayong bansa or wala ng Pilipinas pagdating ng 2028. Kung titignan natin, hindi naman siya nagkataon itong mga pangyayari. Talagang planado lahat nila ito. Maalala ninyo yung supposedly ay kudita sa Senado. Hindi po yun parang ano lang parang bali-balita lang or chismis lang. Talagang Tito Soto was saved. Kasi kung hindi siya masisave nung araw na yon, may posibilidad na papalpak yung kanilang plano. Paano? Alam natin na kapag na-impeach na si VP Sara, pag na-impeach na si VP Sara, kasi wala na si Marcos, tapos na save na siya. Kapag na-impeach si VP Sara, ang gagawin nila, isusunod nila, kasi secure na yung Senate President Ang susunod nilang i-impeach ay si Marcos Jr. Pag na-impeach na si Marcos Jr., ang susunod dyan ay si Tito Soto na presidente. Kasi yan yung manok, pansamantala, parang interim na manok ng Dilawan. Yun ang magiging plano nila. Ngayon, nung time na meron silang committee report doon sa Blue Ribbon, pinakakasuhan kasi yung tatlo, si Joel Villanueva, si Jinko Estrada, saka si Chis Escudero. Ngayon, nagtampo yung tatlo. Bakit ganun pala? So, nagpulong-pulong yung minority kasama yung tatlo na yan para i-dethrone nila si Tito Soto. Nung nalaman nila yon, syempre hindi mo malaman yan kasi magbubulungan yung mga yan. Bawat senador magbubulungan yan. Kakalat yan. Maglilik yan. So, nung nag-leak, nalaman Tito Soto, pinaalam niya sa boss niya, kaya nagkaroon ng tinawagan siya, okay, hindi na matutuloy itong Blue Ribbon Committee na kasama itong tatlo na ito. Para hindi matuloy yung pag-dethrone sa kanya. Kasi nga, pag natuloy yung pag-dethrone sa kanya, hindi na siya magiging Senate President at malamang magiging si Cayetano o kung sino man yan, maybe si Loren Legarda, hindi natin alam, mawawala na yung kanilang blueprint, yung kanilang plano talaga. So, na-save yun kasi kung matatandaan natin, nalagay na sa libingan yung impeachment ni Marcos Jr., safe na safe siya for 1 year. Para within the span of 1 year, from now until 1 year next year, 2027, ay diyan muna sa tabi si Marcos Jr. Patuloy niyang gawin lang yung ginagawa nila. Itong mga tukmol na mga dilawan, pinipraise kuno si Marcos Jr. para diyan lang siya. Kunwari na bilib sila sa kanya pero ang totoo hindi. Santabi mo na yan. Dito muna tayo kay VP. So, pagdating kay VP, alam na natin na lulusot yan sa House. Pagdating sa Senado, dahil hindi pa na-dethrone si Tito Soto, na-save nga nila, tutuloy yan sa hearing.
At pagdating ng hearing, whether we like it or not, tutuloy yung impeachment ni VP Sara. To cut the story short, may impeach si VP Sara maybe in the latter part of this year. Maybe even maybe until next year, January, February, mga ganon. Para sakto naman, pag na-impeach siya, at that point in time, sunod kaagad yung impeachment ni Marcos Jr. Pagkasunod ang impeachment ni Marcos Jr., ayan na, Tito Soto na ang magiging presidente. Yun ang gagawin nila dyan. Ngayon, pag naging presidente na si Tito Soto, lahat na gagawin nila, hawak na nila yung makinarya kasi 2027 by October, filing of candidacy na yan. So hawak na nila kasi presidente na yung manok nila. Hawakan nila lahat yan, including the COMELEC. So kahit sino mang Duterte ang ipapasok nila by October, ang ipapasok natin by October 2027, manipulado na ang COMELEC. So, baka yun ang isang posibilidad na sinasabi ni VP, meron pa bang Pilipinas sa 2028? Pwedeng isa yon. Actually, ito ay teorya lang naman eh. Pwedeng mali tayo doon, pero yun yung maaring posibilidad na kaya natin pinag-uusapan para kahit papaano, pwede nating ma-prevent kung ganun man ang kanilang gagawin. Basta pag nakita natin yung mga move nila, halimbawa, Tito Soto, Senate President, tapos tuloy-tuloy yung impeachment ni VP Sara, naka-sideline si Marcos Jr. O alam na natin, ganun nga talaga ang plano nila. So, coming by 2028, lugmok na nga yung Pilipinas, tapos ang susunod pa, mga dilawan, wala na. Lugmok na rin pati si Marcos. Lahat na tayo lugmok dito. Yun ang tanong kung meron pa bang Pilipinas sa 2028. Yun lang ang ating usapin. Anyway, itong pala no, ma-feature ko lang ito. Kaya maganda yung nag-uusap-usap tayo sa social media, no? Kasi kapag pala hindi mabigyan ng pansin ang mga ito, kapag hindi maipakalat yung mga ito, yun pala yung mangyayari, ano? Hindi nila tayo papansinin. Pero pag nakita na nila, nag-viral, doon pa lang sila magbibigay. Cash gift para sa mga Aita sa Tarlac na mahigit 100 taong gulang na. Bukod dyan, pinag-aaralan din ng National Commission of Senior Citizens na ipadaan sa bangko ang pamamahagi ng benepisyo. Nakatutok si Oscar Oida. May pa-birthday cake, mensahe mula sa Pangulo, Aba. at ang pinaka-aasam-asam na 100,000 pesos na cash gift. O, di ba? Naipamahagi na ito kanina sa Ba't ngayon lang? Aitas sa panguna ni National Commission of Senior Citizens, Chairperson at CEO. Diyan mo makikita na kapag pala wala palang magsasalita, ay napaka-importante talaga ang boses ng masa eh. Yung boses natin sobrang importante. Kasi kung hindi, tignan nyo itong mga 4 na centenarians na ito. Nasa batas na natin yan pero hindi sila pinapansin. Ngayon, nung na-feature sila sa social media, ayan no, ka-plastikan nila. Yun. Ay, nako. Anyway, ito nakita ko lang kanina, no, parang dito sa transportation. Ma'am, matanong ko lang Hindi lang pala si Yorme, no, yung parang pati pala si Vico Soto, ganun din. Yung parang ewan, parang nagiging sila, puny. Tukmol na meron lang doon sa likod ni Marcos Jr. na kung tutuusin, mas competent pa naman yan si Vico Soto kaysa yan. Actually, kung sa dalawang yan, mas presidente si Vico kaysa kay Marcos Jr. na yan. Pero kailangan pala talaga mag-ano tayo, no, sa panahon ngayon. Yung parang maging bata-bata ka lang sa likod para hindi ka mapag-initan, kumbaga. Parang si Yorme lang. Kasi kapag hindi ka susunod sa kanilang kagustuhan, ganito mangyayari sa'yo.
Parang si Bong Revilla. Senator Bong Revilla challenges the basis of the Diba? plunder complaint against his client. Revilla appeared Thursday at the preliminary investigation of his case, where he took a Kawawa. swipe at his accusers. Adrian Ayalin reports. The camp of former Senator Bong Revilla questioned the plunder complaint filed against him as his co-respondents, former Department of Public Kasi kung tutuusin, di lahat sana sila dyan. Lahat na ng pangalanan. Oh, ba't si Bong Revilla lang ginawa yung sacrificial lamb? Ganyan ang mangyayari sa atin. Palugmok na nga tayo. Pag tayo magsasalita, kakasuhan tayo, tatanggalin tayo. Titignan natin ng datos ng Pilipinas. Bagsak.